So, hindi ka naniniwalang magagawa niya ang bagay na yun? Isang mapaklang ngiti ang binigay ko sa kanya. Rian, sa daddy yun. Giit niya. Malupit man siya sa mga trabahante sa asyenda, ay may dahilan naman iyon. Siguro iyon lang gustong palabasin ng mommy mo dahil ayaw iwanan ni daddy. Kaming pamilya niya. Bakit ka pa nagpunta rito? Kung naniniwala ka naman palang santo ang ama mo. Nagpipigil ng galit na tanong ni Teresa. Nang dumako dito, ang tingin ni Ate Sandra ay puno ng katanungan ng mga mata nito. Hindi siguro nito nakikilala sa Teresa bilang kapatid ng tunay kong ina. Nagpunta ako dito upang kamustahin si Rian. Mahinahong sagot ni Ate Sandra kahit na walang nagpakilala sa kanya kung sino ang kanyang kausap. Kung hindi po ako nagpunta dito, hindi ko malalaman ang tungkol sa mga alegasyon laban kay Daddy. Walang dahilan para kamustahin mo si Rian. Maliban na lang kung alam mo ang tungkol sa mga tauhan ng ama mong nagbabantay sa bawat pier at airport palabas ng probinsya ninyo. Malamig na tugon ni Teresa. Para saan yun? May hinahanap ba ang ama mo sa mga lugar na iyon na ayaw niyang makalabas sa probinsya? Sino po ba kayo? May kariinang balik tanong ni Ate Sandra. Bakit parang may lihim kayong galit sa akin at sa pamilya ko? Kapatid kong babaeng biktima ng kuwalang hiyaan ng ama mo. Mahina pero nasusuklam na sagot ni Teresa. It's your words versus my father's account of the past. Hanggat walang malinaw na patunay, hindi ako maniniwala sa anuman sasabihin ninyo. Inamin mismo ng ama mo sa akin. Tumaas na ang boss na pahayag ni Teresa. May witness po ba kayo? Meron po bang saksi nung nangyari ang pag-amin ni Daddy? Nangahamong tanong ni Ate Sandra. Tumigas ang anyo ni Teresa habang kuyumang kamaong nakikipagsukatan ng tingin kay Ate Sandra. Sandra, narinig kong usapan ni Luis at ng daddy mo. Basag ni Maura sa katahimikang namayani. Your father is not a good man. Wala po akong sinabi mabuting tao ang ama ko. Pabuntong hiningang tugon ni Ate Sandra. Masisisi niyo ba ako sa pagdadalawang isip ko gayong ni minsan hindi ko nakita yung sinasabi niyong kasamaan niya? Pero hindi ibig sabihin na hindi mo nakita hindi na totoo. Sabat na Romano. Anong gagawin mo kapag napatunayan kong totoo lahat ng mga sinasabi ko? Hamon na Teresa kay Ate Sandra. Paano mo yun magagawa gayong wala na ang nanay ni Rian na pwede nating tanungin? Kunot ang tanong ni Ate Sandra. Paano nga ako mapatunayan ko? Hindi tumitinag na tanong ulit na Teresa. Aasahan ba namin ang tulong mo upang mapanagot ang sarili mong ama sa lahat ng mga kasalanan niya? Hindi agad nakasagot sa Ate Sandra at nakipagtagisan muna siya ng tingin kay Teresa. Mula kay Teresa ay dumako ang tingin ni Ate Sandra sa akin bago siya huminga ng malalim. Kapag totoong may kasalanan siya, kailangan niyang panagutan iyon. Mahina niyang wika. Tutulong ako pag totoo nga mga bintang laban sa kanya. Ihanda mo na ang sarili mo dahil siguradong masasaktan ka. Walang emosyong sabi ni Teresa habang direktang nakatingin kay Ate Sandra. Sandali lang po. Tawag ko sa pansin ni Teresa. Ano pong gagawin niyo para mapatunayan ang mga sinasabi niyo? Curious kong tanong. Tipid nang umiti sa akin sa Teresa. Makikita sa mukha niya yung tapang at determinasyon pero kabaliktaran iyon ng kislap ng takot sa kanyang mga mata. Haharapin ko si Leo. Matatag niyang pahayag. Tita! Nagpoprotesta kong bulalas. Bumukas sa mukha niya ang gulat bago may sumungaw na mga luha sa sulok ng kanyang mga mata habang hindi inihiwalay ang tingin sa akin. Tinawag mo akong tita. Emosyonal niyang usal. Salamat. Hindi ko na napigilan ang sarili. Tinawid ko ang ilang hakbang sa pagitan namin at mahigpit siyang niyakap. Hindi ka pwedeng humarap kay Leo Salazar. Naiiyak kong sabi. Alam mo naman kung anong pinaplano nilang gawin sa'yo. Ako lang ang pwedeng magpaamin kay Leo Salazar sa mga nagawa niyang kasalanan. Anya, napag-usapan na namin ito ni Eros. Sa Eros? Nabigla akong bulalas. Umitaw ako sa kanya at agad na binalingan sa Eros. Pumayag ka? Nanunumbat ang tono kong tanong dito. Ito lang ang nakikita namin paraan upang hindi na matakasan ni Leo ang mga pananagutan niya sa batas. May hinahong paliwanag ni Eros. Eros, mapapahamak siya. Pasigaw ko sabi. Ayoko may mangyaring masama sa kanya. Siya na lang yung iniwang alaala sa akin ng nanay ko. Hysterical kong dugtong. Mabilis ako nalapitan ni Eros at sinapo ang mukha ko. Wala mangyayaring masama sa kanya. Pagpapakalma niya sa akin,
Nagpoprotesta akong umiling-iling. Pangako. Matatag na dugtong ni Eros sa unang sinabi. Paplanuhin namin maigi lahat bago niya harapin si Leo. Isang hikbi ang kumuwala sa akin at kaagad kong natagpuan ang sarili sa mga bisig ni Eros. Nang gabi ring iyon ay may pag-uusap na nangyari sa pagitan ni na Eros, Romano at Tita Teresa. Pinauwi na rin sa Ate Sandra ni Eros at tatawagan ito kapag maayos na iyong plano. Hindi na ako sumali sa kung anong pinaplano nila dahil hindi talaga ako pabor sa gagawin nila. Mula sa pabalik-balik na paglalakad sa loob ng silid namin ni Eros, ay agad na napunta ang atensyon ko sa pagtunog ng bumukas na pinto. Nang pumasok sa Eros ay mabilis ako lumapit sa kanya. Hindi na ba talaga magbabagong isip na Tita Teresa? Tanong ko agad sa kanya. Natatakot ako para sa tiyahin ko. Nakakainis din kasi itong sa Ate Sandra. Bakit ayaw nitong maniwala sa mga akusasyon kay Leo Salazar? Bakit hindi ka pa natutulog? Tanong niya sa akin sa halip na sagutin ang tanong ko. Eros, yung tanong ko. Nakaramdam na ako ng pagkairita sa pag-iiba niya ng usapan. Sweetheart, buo na ang pasya niya. May nahon niyang pahayag. Padabog ko siyang tinalikuran. Wala na bang ibang paraan? Nainis kong tanong. Sana'y kinumbinsin mo na lang siya na huwag na ituloy iyon. Nainis ako sa sarili ko dahil wala akong magawa upang pigilan si Tita Teresa at wala din akong ibang maisip na mas magandang gawin upang hindi na malagay sa panganib ang buhay nito. Kung dati ay naniniwala pa kung hindi magagawa ng pamilya ko na manakit na ibang tao ay iba na ngayon. Matapos yung nangyari sa tunay kong ina at kay Maura, dumagdag pa iyong narinig ni Maura na usapan ng magkapatid na Salazar tungkol sa gagawin ng mga ito sa dahilan ng sunog sa asyenda. Sweetheart, huwag ka na mag-alala. Hindi mapapahamak ang tita mo. Nangangakong sagot na Eros. Hindi namin siya pababayaan. Patuloy niyang pangungumbinsi sa akin. Nag-aalala pa rin akong tumingin ulit sa kanya. Hindi maalis-alis iyong mga pangamba sa puso ko. Hindi naman sa wala akong tiwala sa kanya. Ayoko lang na magbaka sakali. Natatakot ako. Pagtatapat ko. Masuyo niya akong hinila palapit at ikinulong sa kanyang mga bisig. Agad akong binalot ng pamilyar na init na nanggagaling sa katawan niya, nakatumbas ng seguridad na lagi kong nararamdaman sa tuwing nasa malapit siya. Ito yung kailangan ko ngayon, habang pilit na namamahay ang takot sa puso ko. Pakiramdam ko ay ilang taon ko na siyang hindi nayayakap ng ganito. Sa dami ng mga nangyari nitong nakaraan ay hindi na kami nabigyan ng pagkakataong makapagsolo. Pinuntahan na ni Miko yung ospital ko saan ka pinanganak. Pagbabalita niya habang yakap-yakap ako. Kukuha sila ng mga importanteng impormasyon doon. Hanapin natin ang doktor na nagpaanak sa mami mo. Sana pala, hindi na lang kita pinilit na tulungan sila doon sa sunog na nangyari. Himuto ko. Kung alam ko lang kung anong uri ng mga tao ang turuturing kong pamilya, ay sana'y sumali na lang ako sa grupo ni Vivian na pagtawanan ang nangyari. Sinagot ko na sana yung beer at pulutan habang pinapanood namin tunutupok ng apoy ang buong asyenda. Sa halip na sumagot sa sinabi ko'y ginawaran ako ng masuyong halik sa noo ni Eros. Mabuti na lang itong sa Eros ay hindi napapagod sa ugaling meron ako at sa gulong dala ko. Sana hindi siya magsisi na pinili niya pa akong gawing kabit. Kahit naman kasunduan lang iyong sa kanila ni Ate Sandra, ay kabit pa rin ako sa mata ng mga taong ang alam ay kasal silang dalawa. Pasensya ka na, Eros, ha? May na akong paumanhin sa kanya kapag kuwan. Nadadami ka pa sa problema ng pamilya ko. Rian, simula nung mahalin kita, ay nakahanda na akong harapin at tamahin ka sa lahat ng problema na darating sa'yo o sa relasyon natin. Napangiti ako sa naging sagot niya. Sa mga nagdaang mga araw ay naiparamdam at naipakita na niya sa akin ang kanyang pagmamahal sa iba't ibang paraan, pero ngayon, mas nararamdaman ko pa ito dahil sa kanyang mga salita. Isang totoong ngiti ang sumilay sa mga labi ko na magtaas ako ng muka upang makita na maayos ang buo niyang muka. Maraming salamat. Hindi ko naman hinihingi na harapin mo lahat ng problema ko, pero mas panatag ako dahil nandyan ka. Malumanay kong saad. Siguro, kung wala ka hindi ko alam kung anong gagawin ko. Mabuti na lang talaga at may konting kalandian ako. Kung hindi mo pa ako naging kabit, ewan ko na lang kung sino lalapitan ko. Pabiro kong pagpapatuloy. Kahit na gusto kong maipakita sa kanya na kaya kong harapin ang mga problema ko, ay alam ko na may mga pagkakataon na katulad nito ay higit na mas kailangan ko ang tulong at suporta mula sa kanya. Ngayong nandito na ako,
Ayoko mag-isa mong haharapin ang kahit na anong darating na dagok sa buhay mo. Hindi ko hayaang may aagrabyado o mananakit sa'yo. Ilang sandali munang namayanin sa pagitan namin ng katahimikan. Pareho namin pinakikinggan ang payapang tibok ng mga puso namin habang binabalikan ng isip ko yung mga natuklasan tungkol sa pagkatao ko. Hanggang ngayon nasasaktan pa rin ako para sa sinapit ng tunay kong ina sa kamay ng magkapatid na Salazar. Siguro kung ako ay nasa lugar ni Tita Teresa ay matagal na ako nabaliw dahil sa mailap na hustisyang kay hirap makamit. Sa kasamaang palad ay parehong dugo pa ang nananalaytay sa kaugatan ko sa mga demonyong iyon. Hindi na nakapagtataka kung bakit may pagkademonya rin ako minsan. Muli kong isinandal ang ulo sa dibdib ni Eros habang ninanamnam ang kapayapaang hatid niya sa puso ko. Rian, paanas na sambit ni Eros sa pangalan ko. Pahinamad kong tugon. I love you. Mas isiniksik ko ang sarili sa kanyang mga bisig habang kusang gumuhit ang malaking ngiti sa mga labi ko. I love you too, Eros. Galing sa puso kong tugon. Gusto kong magpakasal tayo pagkatapos ng lahat ng ito. Kumabog ng malakas ang puso ko kasabay ng mabilis na pagtingalang muli sa kanyang muka. Agad ako sinalubong ng seryoso niyang tingin. Hindi siya nagbibiro. Wala kang singsing. Wala sa sarili kong puno sa kabila ng mabilis na kabog ng puso ko. Singsing lang ba? Tumaas ang kilay niyang tanong. Pinanood kong ilabas niya ang suot na kwintas na natatakpan ng kanyang damit. Isa lang itong simpleng gold chain pero ang kakaiba ay ang singsing na nagsisilbing pendant nito. Palagi niyang suot-suot ang kwintas na iyon pero huli kong naalala ay hindi singsing ang pendant nito. Saglit akong binitawan ni Eros upang hubadin ang suot na kwintas at tanggalin yung singsing. This is grandmother's ring on my dad's side of the family. Kwento niya habang hawak iyong simple pero eleganteng singsing. Ibibigay ko raw ito sa babaeng buong buhay kong mamahalin. Napasingap ako nang walang babala siyang lumuhod sa harapan ko habang nakatiklo pang isang tuhod. Rian, patawad at nung unay, naramdaman mo na pangalawa ka lang sa buhay ko. Simula niya habang direktang nakatingin sa mga mata ko. Hayaan mo itama ko ang bagay na iyon at iparamdam sa iyo yung totoong nilalaman nitong puso ko. Simulat sa pool. Please, marry me. Hindi ko maipaliwanag yung naramdaman kong saya. Minsan na niyang nabanggit na pakakasalan niya ako pero iba pa rin talaga kapag ganitong may pasingsing na at paluhod-luhod pa. Yes, Eros. I'll marry you. Walang patumpik-tumpik kong tugon. Mahirap na at baka magbagong isip niya. Nanginginig ang kamay na iniabot ko ito sa kanya upang suotan niya ng hawak na singsing. Kasyang-kasya ang singsing sa daliri ko na para bang ginawa talaga ito para sa akin. Habang tinitingnan ang daliring may suot na singsing ay nag-uumapaw ang saya sa puso ko. Sa kabila ng hindi magagandang mga bagay na nangyayari sa akin itong nakaraan, ay ito ang isang napakagandang naganap. Matapos makita kung gaano kabagay sa kamay ko yung singsing, ay agad ako yumuko upang gawaran siya ng halik. Umawak sa bato ko ang malaking kamay ni Eros upang mas palalimin ang halik. Patuloy na magkahinang ang aming mga labi hanggang sa tuluyan na siyang nakatayo mula sa pagkakaluhod. Agad ay pasaklang niya akong binuhat at tinungo na ng mga paa niya ang direksyon ng kama habang hindi nagkakahiwalay ang sabik naming mga labi. Paglapat ng likod ko sa ibabaw ng malambot na kama, ay kasunod naman ang pagdagan sa akin ng buo niyang bigat. Tinulungan ko siyang kalasin ang suot ko mga saplot bago namin sinunod iyong kanya. Ilang ulit na naming nasilayan ang kahubdan ng bawat isa pero kababakasan pa rin ng labis na pagkamangha ang kanyang mga mata habang naglalakbay ang mga ito sa bawat kurba at sulok ng buo kong katawan. Ang paghangang nasa kanyang mga mata ay alam kong nasasalamin din sa sarili kong mga mata habang sabi ko itong iginagala sa perpekto niyang katawan. Katawang nakakubabaw ngayon sa akin at nakahanda na akong angkinin. Para kaming mga bahagi ng puzzle na kumukumpleto sa bawat isa at habang sabay naming inaabot ang sukdulan ay naramdaman ko ang tuluyang pag-iisa ng mga puso namin. Nang magising ako kinabukasan ay ramdam ko iyong masarap na pananakit ng buo kong katawan. Halos buong gabi kaming nagpakasasa ni Eros sa katawan ng bawat isa. Nakatulugan ko na nga habang masigasig pa rin siyang gumagalaw sa ibabaw ko. Grabe talaga sa Eros.
Isang gabi lang kaming absent nung nakaraan ay magdamag naman akong binawian. Nakakatamad bumangon kaya nanatili muna ako sa kinahihigan ko habang pinagmamasdan ang daliri kong may singsing. Napangiti ako habang bumalik sa alaala ko kung paano iyon sinuot doon kagabi ni Eros. Hindi nga ako nananaginip kagabi maliban sa ilang beses na pag-angkin sa akin ni Eros ay totoo ngang inaya niya ako ng kasal. Naranasan ko yung proposal with one bended knee. Hindi man ganoon kabongga ang nangyaring proposal ay hindi ko naman ito ipagpapalit sa kahit na ano. Si Eros ay yung nag-propose kaya kahit siguro walang luhurang nangyari at walang singsing ay magsisisigaw pa rin ako ng yes. Good morning. Mula sa singsing sa aking daliri ay dumako ang tingin ko sa pinanggalingan ng boses ni Eros. Good morning. Paus pa ang boses kong bati pabalik. Hindi ko masabi kung dahil ba bagong gising ako kaya ganoon ang boses ko o dahil ito sa kakasigaw ko sa sarap kagabi. Niluhuran nga niya ako para iyain ang kasal pero kapalit naman noon ay hindi lang paluhod na posisyon sa kama kundi ay pagsasama-sama ng iba't ibang posisyon na posible naming makakaya. Kaya ang resulta ay pangangalay ng buo kong katawan. How's your sleep? Malambing niyang tanong habang humahakbang palapit sa kinahihigaan ko. Halatang tapos na siyang naligo dahil basa pa ang buhok niya. Lalo siyang gumugwapo kapag ganitong kagigising lang tapos parang ang sarap na agad niyang papakin. Satisfying. Mapanghibo kong sagot at inunat pa ang katawan. Mabilis na tumuo ng tingin niya sa lumihis na kumot sa bahagi ng hita ko. Inakit mo ba ako? Paanas niyang tanong at umupo na sa gilid ng kamang kinaroroonan ko. Bakit? Kailangan pa ba? Nangahamon kong tanong sa kanya. Mauhuli na ako sa appointment ko. Usal niya habang hinuhubad ang suot na sapatos. Nakangisi ko siyang pinanood na sumampa sa kama at gumapang padagan sa akin. Hindi pa ako naligo. Umahagiki kong reklamo na usub-sub niya ang muka sa leeg ko. Kahit isang linggo ka pang walang ligo, hindi ako aatras. Nauwi sa ungol ang tawa ko nang maramdaman ang kamay niyang naglalakbay sa buo kong katawan. Yung appointment mo. Pasingap-singap kong paalala sa kanya. Ako ang boss kaya maghintay sila. Tugon niya bago hinubad ang suot na coat, kasunod ang iba pa niyang kasuotan. Akmang hahalikan niya na ako ng sunod-sunod na katok sa pinto ang gumambala sa amin. Eros! Eros! Nagkatinginan kami nang marinig ang pagsisigaw ng dalawang maliliit na boses sa labas. Mukhang walang balak tumigil ang mga ito dahil sunod-sunod pa rin ang katok. Bakit nakawala na naman ang mga biik ni Nika? Nakukonsumi niyang tanong. Halatang bitin na bitin siya. Salip na mairita din dahil katulad niya inabitin din ako ay natawa na lang ako dahil sa itsura niya. Ito yun eh. Pagbaon na lang yung kulang tapos may mga storbo pa. Eros! Labas na ikaw! May kaaway si Tito Pula. Mabilis na bumalakwas. Nabangon si Eros at maging ako'y napabangon din bigla. Halos magkasabay kaming nakapagbihis bago niya binuksan ang pinto. Iyong mamula-mula at matatabang pisngi agad ng kambal ang nabungara namin. Ano nangyayari? Tanong ni Eros sa mga ito. Parehong nakatingala sa kanya itong kambal. Si Tito Pula, may inaaway. Sumbong dikdik. Nalalaki pa ang butas ng ilong nito. Kahit magkamukha sila at magkasinlusog pa ay natutukoy ko na kung sino si Dikdik at sino si Oink Oink. Tulungan mo si Tito Pula. Si Romano iyong may inaaway pero ito iyong gustong patulungan ni Oink Oink. Nakakalito talaga pero hindi ko rin maiwasang kabahan. Hinila na ni Oink Oink sa Eros kaya nag-aalala din akong napasunod at muntik ko nang makalimutan si Dikdik. Kaya binalikan ko pa ito upang buhatin para mapabilis kami. Para akong bumuhat ng kalahating sako ng bigas. Ang bigat nito kaya nakapagtataka kung papaano andali para kay Nika na buhatin ng mga anak. Kailangan mo na mag-diet. Seryoso kong sabi sa bata habang pababa kami ng hagdan. Hindi pwede, masarap palagi ang ulam namin. Maagap nitong tanggi. Ang bigat mo na kasi. Reklamo ko. Hindi ka lang strong. Namimilog ang mga mata nitong katwiran. Kailangan mo kumain ng marami para strong ka. Seryoso nitong payo sa akin. Papuntang labas ng bahay sina Oink Oink at Eros kaya mabilis din kaming napasunod. Inaasahan ko talagang madatnan ay si Luis o kahit na sino sa mga bodyguard ni Eros na naubusan ng pasensya kay Romano. Pero ang nadatnan ko ay si Doktora Kiera na nakalambitin sa likuran nito habang hilay-hila ang buhok ng lalaki. Yung monkey? Tili ni Dikdik.
Pinapatay na si Tito Pula. Pumalakpak pa nitong dagdag. Hindi ko tuloy alam kung kanino ito kumakampi. Wow! Bulalas naman ang nabiglang si Oink Oink. Hindi agad ito nakapagsalita dahil natulala saglit sa naabutan naming eksena. Maging sa Eros ay parang itinulos sa kinatatayuan. Aba ako! Kumakawag-kawag ang binting hiling ni Oink Oink. Saka ko lang napansin karga-karga ko pa rin ito. Pagkatapos ko itong maingat na maibaba ay agad itong nagtatakbo palapit sa kakambal. Monkey na si Doktora? Anunsyo nito kay Dikdik. Parang matanda namang tumangutango ang huli at humalukip pa ito at sinubukang pagkrusin na maikli at matatabang mga braso. Dahil mga malulusog ay sa huli, nagkasya lang ito na pagdantayin ang mga braso. Agad naman itong ginaya ng kapatid habang sabay na pinanood ang rambulan ni na Romano at Doktora Kiara. Ibigay mo sa akin yan! Tumitiling utos na Doktora sa lalaking hila-hila ang buhok. Natuon ang pansin ko sa hawak na Romano na pilit inaabot ni Doktora Kiara. Titingnan ko lang naman. Wika ni Romano habang inilalayo ang cellphone na hawak nito. Bakit mo titingnan? Akin yan? Naiinis na reklamo ng babae at mas inalug-alug pa ang ulo ni Romano. Para namang hindi apektadong tinanggap ni Romano ang kabrutalan ni Doktora Kiara at sa nakikita ko ay mukhang ina-enjoy pa ng gago. Wala ka naman tinatago dito, di ba? Kaya patingin. Ayoko nga sabi. Inis na tanggi ni Doktora Kiara. Sa isang iglap lang ay bigla silang natigil sa pag-aagawan nang hinablot ni Eros ang hawak ni Romano. Dahil abala ito sa pagpipigil kay Doktora Kiara ay hindi nito napansin ang paglapit na Eros. Nang mapansing may ibang mga tao ay mabilis na bumaba si Doktora mula sa pagkakasampa sa likod ni Romano. I'm sorry. Nahihiya nitong paumanhin at bahagya pang yumuko sa direksyon ni Eros. Tito Pula, ang galing ni Doktora Monkey. Bibong singit ni Dikdik. Lihim ako napangiti na makita ang pagkamot ni Doktora Kiara sa ulo dahil sa ibinigay na pangalan ng bata para sa kanya. Naglalaro lang kami ni Doktora Kiara at hindi siya monkey. Mahinahon itong pagtatama. Bakit siya nakaakyat sa likod niyo? Curious na tanong ni Oink Oink. Para siyang monkey. Nang sulyapan ko sa Eros ay sobrang sama na ng tingin nito sa kapatid habang hinihintay ang paliwanag nito sa bata. Hindi ba kapag naglalaro tayo umaakyat ka rin sa likod ko? Balik tanong nito sa bata. Hindi ako yun. Nakanguso nitong tanggi. Si Dikdik yun. Tinuro nito ang katabing kapatid. Pareho kami ni Doktora Kiara. Proud na pahayag ni Oink Oink. Pero hindi ko hila ang buhok mo dahil baka matanggal ang kulay pula. Bad kasi yun. Tugon ni Romano. Bad sa Doktora? Panabay na tanong ng dalawang bata. Hindi. Mabilis na singit ni Doktora Kiara. Paglalambing ko lang iyon sa Tito Pula nyo. Matamis nitong nginitian ang dalawang paslit. Lumaki naman ang ngisi ni Romano at nanunuksong tiningnan sa Doktora Kiara na nanlaki ang mga mata nang mapagtanto kung ano yung huling nasabi. Parang nakakaintinding kinikilig naman ang dalawa at nagsisikuhan pa. Parang sa mommy at daddy. Bulong ni Dikdik sa katabing kapatid pero dinig naman namin. Gagawa din sila ng biik na katulad natin. Excited, natugon ni Oink Oink. Bigla namang nasa mid si Doktora Kiara habang pilyo namang kumindat dito si Romano. Kuya Romano, next time ay huwag niyo ipapakita sa mga bata ang karinyo brutal ninyong dalawa. Pangangaral ni Eros sa nakatatandang kapatid. Kitang-kita ko ang lalong pamumula ng pisngi ni Doktora Kiara dahil sa sinabi ni Eros. Si Mauro, malakas kong anunsyo. Sinadya ko iyon habang nakatingin sa maaring reaksyon ni Romano. Para itong kriminal na may ginagawang krimen na mabilis nagpalingalinga sa paligid. Takot ka, no? Nakakaloko kong wika. Nang makitang wala naman sa Maura ay inangilan ako nito. May mga bata. Mariing paalala ni Eros sa kapatid ng akmang bubuka ang bibig nito. Kaya sa halip na magsalita ng hindi maganda sa akin ay nginitian na lang nito ang dalawang pamangkin. Mukha yatang chismoso rin itong dalawa dahil masyadong attentive sa mga pangyayari. Wala pa man ay may tagapagmana na si Renz sa pagiging chismoso. Hindi lang isa, kundi dalawa pa. Blanco ang ekspresyong pinakikinggan ko ang update ni Miko sa iniutos ko dito.
Sinabi ko kay Rhea na may tiwala ho kay Sandra at yun din ay pinaparamdam ko sa huli pero palihim ko itong pinapasundan sa mga tauhan ni Miko. Ayokong biguin si Rhea sa pangako kong poprotektahan ang tiyahin nito. Kaya lahat ng mga anggulo ay tinitingnan kong maigi. Bawat posibilidad ay hindi ko pinalalagpas at kasama na roon ang maaari kong pagkakamali ng pagtitiwala kay Sandra. Kahit balibalik na rin ang mundo ay isa pa rin itong Salazar at saksi ako kung papaano nito hinahangaan ang sariling ama. Nandito po sa syudad si Leo Salazar at siya agad ang pinuntahan ni Ma'am Sandra pagkagaling niyang dalawin sa Ma'am Rian. Marin kong naipikit ang mga mata. Ganito pala ang pakaramdam ng mabigo sa isang bagay na pilit mong pinangahawakan. Kahit pala gaano pa ako kahanda ay hindi pa rin iyon mababawasan ang disappointment na nararamdaman ko. Tiim ang anyong naikuyom ko ang kamao bago muling idinilat ang mga mata. Ayoko magbigay agad ng konklusyon gayong hindi pa malinaw kung ano talaga ang dahilan ng pagtatagpo ng mag-ama. Hanggat maaari bibigyan ko ng benefit of the doubt si Sandra, lalo na't kapatid ito ni Rian. Panibagong sakit na naman ang idudulot nito kay Rian kung sakaling tinatrider nga kami ni Sandra. Mas mabuting nandito siya sa syudad at wala sa teritoryo niya. Tukoy ko kay Leo Salazar. May sasagawa natin ng pulido ang mga plano. Pahayag ko. Paano si Ma'am Sandra? Tanong ni Miko. Mukhang hindi yata pabor sa atin kung sakaling isasali natin siya sa gagawing plano. Huwag niyo siyang lulubayan ng tingin. Mariin kong utos. Alamin niyo kung anong pinag-usapan nila ni Leo Salazar. Kahit gaano kaliit na detalye tungkol sa pagkikita nila ay kailangan niyong alamin. Yes, sir. Magap na tugon ni Miko. Naputol ang pag-uusap namin nang makarinig kami ng katok sa pinto. Nang buksan ito ni Miko ay ang nag-aalalang mukha ni Maura ang bumungad sa amin. Nang makita ko nito ay agad itong pumasok. Kapansin-pansin ang pagiging aligaga nito. Bigla akong kinabahan at agad sumagi sa isip ko si Rian. Nagpaalam ito kanina sa akin na magmamall kasama ang tita nito at ngayon ko lang napansin mahigit 2 oras na silang hindi pa rin nakakabalik. May mga pinadala naman ako magbabantay sa mga ito, pero hindi ko pa rin mapigilang mabahala lalo na ngayong nandito sa syudad, sa Leo Salazar. Ano nangyari? Pigilihin ang akong tanong kay Maura. Tumayo ako mula sa pagkakaupo upang salubungin ito. Hindi ko na matawagan si Rian. Nag-aalala nitong sabi. Nag-uusap lang kami kanina nang biglang maputol yung tawag tapos hindi ko na siya makontak. Natawagan mo ba si Teresa? Tanong ko habang abot-abot ang kabang kinuha ang sarili kong cellphone upang tawagan ang mga tauhan kong nagbabantay sa mga ito. Hindi ko rin siya makontak. Nanginginig ang boss na sagot ni Maura. Kung may nangyari man ay imposibleng hindi ako tatawagan ng mga tauhan ko. Lalong lumala ang kaba ko nang hindi sumasagot ang mga ito. Personally trained ni Miko ang mga pinadala kong tauhan kaya imposibleng hindi nakalaban ng mga ito kung sakaling may hindi nga magandang nangyari. Miko, yung nakasubaybay kay Leo Salazar, tawagan mo. Utos ko habang patuloy pa rin kinokontak ang mga nakabantay kay Rian. Sa 4 na itinalaga ko ay walang ni isang sumasagot sa tawag ko. Habang tumatagal ay parang niyayanig ng takot ang puso ko at sa unang pagkakataon ay nakaramdam ako ng takot. Takot na parang magpapatiklob sa mga tuhod ko. Sir, paalis na ng syudad si Leo Salazar. Pagbabalita ni Miko. Wala bang kahinahinala sa kilos nito? Malamig kong tanong. Habang lumalaganap ang takot sa puso ko, unti-unti ako nawawalan ng emosyon habang may hindi maipaliwanag na karahasang namumuo sa loob ko. Kapag may mangyaring masama kay Rian ay hindi ko alam kung ano ang kaya kong gawin. Wala po, sir. Matalim ko sinulyapan si Miko dahil sa sagot nito. Eros. Tawag na Maura sa atensyon ko. Nagtagsakan sa Luis. Namumutla niyang wika. Nanginginig ang mga kamay na iniabot dito sa akin ang hawak na cellphone. Abot-abot ang kabang. Tinanggap ko ito at agad na binasa ang tinutukoy nitong mensahe. Umuwi ka na. Nandito na si Rian. Pwede na natin buuin ulit ang ating pamilya. Nanginginig ang mga kamay ko sa galit at nagngangalit ang bagang ko habang paulit-ulit na pinasadahan ng tingin ang nabasang mensahe. Miko, nasan ngayon sa Luis Salazar? Baling ko kay Miko. Eros, wala tayong mga tauhan pinasubaybay sa kanya. Sagot ni Miko. Pinapull out mo lahat nung makalabas tayo ng probinsya. Bullshit! Malakas kong mura. Mabuti na lang at hindi ko na itapon ang hawak na cellphone dahil sa galit. Kailangan namin ito para magpatuloy ang komunikasyon ni Luis kay Maura.
Ihanda mo mga tauhan natin. Utos ko kay Miko. Pupuntahan natin ang mga Salazar. Gulo ang hanap nila. Ibibigay natin. Pwede na ba akong lumapit sa mga koleksyon mo? Bigla isingit ni Kuya Romano habang nakasandal sa hamba ng pintuan. Kababakasan ng kislap ng karahasan ng mga mata nito. Isama mo mga tauhan mo. Kailangan ko ngayon ng buong lakas ng private army mo. Tugon ko sa kanya. Teka, paano mo nalaman ang tungkol doon? Gulat niyang tanong. Makahulugan ko siyang binigyan ng matalim na tingin. Kala niya siguro'y wala akong alam sa hilig niya sa underground at illegal casinos. Nagmamayari siya na isa at kailangan niya ang nasabing private army upang protektahan ang negosyo niya at ilagay sa dapat kalagyan ang bawat magtatangkang manggugulo sa mga parokyano niya sa sugalan. Huwag mo sabihin kay Mommy. May kariina na yung bilin sa akin. Wala talaga makakalusot sa'yo. Iling-iling siyang naunang lumabas ng silid.